and I only wish for one thing: to grow old with you. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. I know you don't care. Good morning, guys. Welcome back to our channel. And this might be super new para sa inyong paningin. We are on a different location. It's been a while since the last time na nag-vlog ako. And yes, may in-upload ako last month, I think. But that was filmed parang the month before pa. So, matagal-tagal na tayong hindi nakakapag-vlog. Over the past few months, a lot of things has happened. And I know na hindi ko share na sa inyo like every single details like I used to. Because I learned my lesson. Those people that are happy for you will always find something na ipo-point out nila that they don't like. You made this decision. Ganyan. You shouldn't do this. You should have done that. You should do this. You should do that. You know, they think they can make decisions for you and your family. But I learned that the only person that would know what's best for my family is us. Kami lang. You know, that's why I have stopped sharing. So this home I kept as a secret until everything is parang settled na. I can finally share na with you about this. So this is our new home. I am so happy. We got this home. It's not brand new. Hindi siya kagaya ng unang bahay natin na parang pre-selling, no, not at all. Yung bahay na yun kasi nakita natin kung paano binuo, everything and all that. This one, so may tumira na dito. I think they've lived here for like over 2 years. Wala namang major parang renovation na ginawa sa bahay. Actually, ang dami kong plano for this new home. But everything that you will see here parang is bare. So, yung color ng bahay, it was yung noon pa rin. And then, pina-repaint ko lang. Yung mga fixtures sa bathroom, tiles, and all that, it's still the one that comes with the house. Kapag bumili ka ng bahay subdivision, di ba, nakaset na yan. Ito yung fixtures sa banyo. Yun na siya. So, hindi siya nila pinalitan. I don't know if we would. Kasi parang priority ko ngayon is to save and to focus on working ulit. So, babalik tayo sa pag-vlog. That's another announcement. But yeah, and then there's, as you can see, wala tayo pang mga modular cabinets. As in, yung cabinet na nandito lang sa ating bahay is that one. Actually, hindi nga siya cabinet eh. Sa sink siya. So, yan lang yung kasama na yun. I don't know if nakapag-film ako ng clips na pwede ko i-insert dito where makikita nyo kung ano yung itsura niya before. If I did, and I can find that, insert ko siya. Good afternoon, mga mi. Today is Thursday, sorry. So we just got back from Batangas, yung ating mini camping doon. And then wrap up ko lang si mama and the kids. And then I went back to finalize some things dito sa ating bahay. So we are here in our new home. Dahil Wonder Woman tayo at we don't have a man to help us, magbubuhat tayo ng aircon. Papasok tayo ng aircon sa bahay. Wala pang aircon dito sa atin. Ito siya, guys. So this is our new home. And this is our AC. Teka lang. Pasok ka na. Pahirapan pa ako eh. Huwag ka pahirapan.
our AC. So this is not final pa. Napapakita ko lang sa inyo ng very, very light kung ano yung itsura niya. So this is our kitchen. That's actually a bookshelf. Plano ko siya ilagay doon sa room ng mga kids. But since wala pa tayong cabinet dito or wala tayong mapaglagyan ng mga kung anik-anik na yan, I just put it there. I got that from IKEA for parang 2,000 something lang siya. But ayun, ang ganda niya kasi may drawer na. Yun yung pinaka nagustuhan ko. May drawer na siya so you can put your pens and everything. Pero sa amin, nalagay ko dyan yung mga kutsara, tinidor, ganyan. So, ayan siya. And we've got this drying rack. Ito talaga, lifesaver para sa akin. Kasi kung wala tayong drying rack na freestanding na ganyan, ang drying rack natin will be there. And then wala tayong countertop na magagamit to cut or prepare ng meals, ano. So, lifesaver yan. I got that from Landers, I think. Nag-sale siya before. So, I got that for, di ko matandaan kung 2K ba. Pero, parang original price niya was 4,000. So, parang 50% yan siya before. I'm not sure kung meron pa. Pero sa Landers ko siya nabili sa BGC. And then, yung Nutricook natin, I've had that since Dubai pa. So, matagal-tagal na yan siya sa atin. And then, ito yung ating fridge. Terno ng fridge na to is this washer. Another thing dito sa bahay na medyo sayang dapat meron is yung yung pwedeng paglagyan ng wash. Meron tayo sa labas, may plug doon, may water inlet doon. Wala lang drain. So, ang nangyayari, yung lupa, alam mo yun, yung lupa yung laging nababasa ng tubig na may sabon. So, that's not really that good. And I prefer yung washing machine na nasa loob ng bahay. That way, hindi tayo mabibilad sa araw sa labas at hindi rin mabibilad sa araw yung washing machine natin. Kasi sayang. Ayan, ang ganda pa naman niya. Ayan, so this one may plan tayo dyan. Nalagyan ko siya ng cabinet. Actually, baka dumatingin today. Nalagyan natin dyan for the other stuff. So, sa ngayon, meron lang ako doong isang malaking container where I put pots, ganyan, mga measuring cups, andyan nga yung biggest ko nun sa lalagyan na yan. So, yung mga yan, tsaka itong mga to, I don't like that being inside at all. Kahit na itong mga, snacks, ayan. Ayoko siya usually nakikita. So, yun yung magiging purpose nung drawer. So, yun yung magiging purpose ng cabinet na parating today. So, this one, it's a new stove. I've got this parang recently lang. So, this one, I got this recently lang. It's a stove na may oven. So, matagal-tagal ako nang walang oven. I love having an oven. Pwede tayo maglasanya, pwede tayo magpizza, pwede tayo gumawa ng kung anik-anik that I used to make sa Dubai. And so, that's very helpful. Meron din tayo, 4-burner na siya. And, yung size nito is 50 by 50 lang. So, kumasya siya. And then, dito dapat yung tangke. Kaya lang ayoko kasi siya nakikita. So, dito ko na lang siya nilagay. Ayan siya. Ayan. So, naglagay na lang kami ng butas doon para doon sa hose. And, ayan na siya. O, diba, bongga. And, ang kulang pa natin dito is parang yung, tawag dyan? Yung exhaust. Pero okay lang naman kasi may window tayo. And yeah, so yung modular cabinets, that's not the priority. Yung priority ko talaga is to just sort yung ating finances when it comes to parang savings and everything. Yun yung priority natin this year. And so yeah, that's why parang ang bago lang talaga dito sa bahay is that and that. Yung cabinet na parating, that's from Shopee lang. Sana maganda yung yung quality kasi kung hindi, nako talaga. But that's only like 2K ata or less. So I wouldn't expect much, pero for pansamantala, diba? So yeah, our sofa is still the same. Yung ating table is still the same. Etong ating fan, this is free. Kasi bumili ako na para sa aircon. Ayun pala, ang mga bago lang dito sa bahay natin is yung AC. So, meron tayong AC dyan. Meron din tayong and I also got 2 AC sa taas. So, one sa bedroom ko, tsaka sa bedroom ng kids. Pero yung bedroom ng kids, hindi pa nila tinutulugan kasi wala pang beds, wala pang cabinets. As in, yun ang wala kami, cabinets. Pero yung bed, we share one bedroom muna. It's not really that important naman. Curtains, which is medyo disappointed nga ako kasi binili ko to sa IKEA sa
Dubai. And look how long it is. Hindi ko pa nga siya napapa-alter, napapa-cut. But this one, binili ko sa IKEA dito sa Pilipinas. And gusto ko sana ganito din. Kaya mahal kasi pala to. But this one, 690. Pero ganyan siya, guys. Maiksi. But ayun, medyo sad ako. Kasi pag bumili ako ng ganitong curtain again, hindi na siya ganyan kahaba. Chinek ko yung measurement. Parang ito yung standard na haba ng IKEA dito sa Pilipinas. Pero ito yung sa Dubai. So, hindi na ako makakabili ng ganito kahaba. So, lahat sila ganyan. Hindi siya dumidikit sa floor. Ang gusto ko pa naman sa curtain is medyo nakaganon sa floor. But this one, papakat natin or baka ako na lang magtahi niyan. And then this table, ito kaya na nga ito, parang palitin na siya. Pero pwede pa naman siya for now kasi matibay naman siya. Yun lang, may mga chip na siya, tapos parang pabent na ng konti. I've got this cabinet doon pa sa unang bahay na binili natin, yung sa Ponticelli. So that's back in 2018 ba? 2018, 2019 namin yan siya nabili. 6 years na siya. 6 years or more. And yeah, this is a fresh start para sa amin ng mga kids. So this home is a 3-bedroom home. Yung mga bedrooms niya, hindi siya ganun kalalaki, pero okay lang kasi tipid din sa kuryente when it comes to AC. So yung master's bedroom natin is only 12 square meters. Yung bedrooms na dalawa is only 8. So the kids are, nasa age pa sila ngayon na they love to share a bedroom. So si Lily, pinaplano niya na ako ng gagawin niya sa bedroom. Pero for me, I'd prefer kung sama-sama muna kami. That's why they still sleep next to me. But yeah, they can do whatever they want sa bedroom nila. Nice. And I can't wait for this home to watch us grow and watch the kids grow. And I'm so excited for them, especially for Lily. Kasi she can go to school na talagang kung saan siya masaya. And with Aiden, I'm so happy for that boy kasi another update din pala, he has speech therapy now, he has occupational therapy, he also go to summer class na dito. And so, meron na siya mga classmate, twice a week lang yon, pero parang introduction na siya for going to school ulit. Kasi at his age na, he should be in pre-K. So, ang dami ko nang na-share sa inyo in this short vlog. But, yeah, I'm so excited. Let's move on doon sa mga past videos. Ayan, magpapalit tayo ng AC kasi ito yung in-install sa amin. And it's not good. So, I bought a new one. And ito siya. And saktong-sakto siya sa butas. Hindi na kailangan ng styro. If ever man na kailangan, manipis na lang. So, just use a cutter to cut yung manipis para makasya siya. Ano naman, oh? Ano nga gagawa niya? Tingnan mo, oh. Ang laki ng butas. So, ito, pag tumilk to, hulog talaga siya. Oo. Diba? Ginawa nila sa semento, oh. Hindi na siya pantay. Parang piling ko nga, kaya natin ito install sa kwarto niya. Baka matuluan ng aircon. Ay, okay lang. Sa labas naman. Kaya mo? Yes, oo. Yung butas yung... Ano? Kenny? Hawak mo. Abot sa akin kayo. Hindi. Huwag kang tumawat eh! Ay, sorry naman. Kaya mo, hindi. Hindi ko pala kaya. Tungtong ka na, tungtong mo. Magtuloy-tuloy.
Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much, and Van Gogh might take a while. Thank you for coming. Hi guys, hindi ako nag-vlog ng ilang araw. And it is today sobrang busy. Nagbukas kami ng wall para sa aircon. Kasi nakabili na ako ng aircon para sa room ni Lily. Ito yung ating aircon. Ngayon ay naibutas. So happy! Ayan. Di ba to? Sakto lang yan. Pero kung laki yun. Maganda yung makapal para. Kasi pag tinignan mo siya doon to, ano siya, baka madurog yung malapit na malapit. Pero ito kasi ginamit ko doon sa isa. Pwede na. Pwede na yun. Ayan. Ito yung AC ni Ate Lily. O, diba? Kung patong mo dyan. Girls, I will need your help. Girls, I will need your help. I will lift this up and then you have to put this in the hole and turn it. Okay? Find a hole. Slow. Girls. Now we can make pizzas. Don't can I help? Don't can I help? Okay na. Parang Kailangan may sobrang konti, no? 45. 45. Kaya. May ano pa tayo? May Allowance. allowance. Kailangan na dito to para sabay tayo galing. Ganyan. Tulong ka dito. Yan. Yan. Parang alam nga, nakano siya. Tanggalin mo na lang ulit kaya to. O hindi. Hila? Kasi parang naka-side siya. Side view. Ito. Kasi di ba natanggal nila dyan sa gilid? Kasi hindi pa rin tayo. Sakto na? Hindi pa. Di ba? Yan. Perfect. Tapos, ito. Sakto! Ano na lang to? Ano yung frame? Frame. Gusto mo ikaw magkabit? Ay, hindi ko pala siya abot. Hindi mo nipis. Ito sa ulan. Pwede ito sa ulan. Hello. So, it's now, I think, mag-11 na. 11 pa naman yung start ng ano ni Aiden. We have 10 minutes. See if we go make it. In fairness, pagdating sa speech ni Aiden, wala siyang complaint. Sorry. 3 little things. With teacher Chris. Oh, you can ask him. Natutuwa ako kasi wala kaming problem with speech therapy ni Aiden. Lagi siyang excited pumunta. Super happy siya pag natapos. And yeah, so sa speech, they are working on answering questions, WH questions. Parang who, where, why, ganyan. So, yung why, he got it well. Yung who, medyo okay na. May konti pang tulong. Pero
where dun sila medyo nahihirapan ng konti. Practice daw sa bahay. Kaya kami lagi ko nakalimutan yung why. Lagi namin na practice sa bahay. So yung practice namin sa bahay ng why, nag-start ako with parang asking him what's your favorite. Ganito kasi yung interest niya is animals. So dati ako yung favorite niya. Farm animals, ganyan. Tapos pag sinabi niya why, gano'n. Tapos yung isa, hindi niya pa alam paano sagutin. So nagsasample ako, my favorite ganito farm animals is sheep because it's fluffy, because ganyan. Why? Because ganyan. So, yun yung nagiging ano namin sa kanya. Yun yung nagiging practice ko sa kanya. Lagi nag-start with because, gano'n. Yun sa who, sa where, meron naman kaming konting practice, parang once pa lang. Now, where do you see the shower? Then where do you see the shower? In the bathroom, mga ganyan. So, yung before kasi, pag tinanong ko nasaan, ang sagot niya lagi there. So, buro siya, or here and there, na yung alam niya sagot. So, I can see a little bit of progress with the speech. And kahapon pala, meron siyang ginawa or basta sobrang na-happy ako, na proud ako kasi hindi ko in-expect that darating kami sa point na ganito. Dati ang worries ko is parang, will he ever tell me what happened? Makakapagsumbong ba siya? Ganyan. Will he be able to tell me kung ano ginawa nila sa school? Ganon. Kasi laging pag tinatanong ko siya yung question ko sa kanya before, sagot niya sa akin, yun din. Kumbaga, echo din yung tawag ko rin. Pag tinanong mo siya, did you have fun? Have fun. Ganon yung sagot niya dati. So, pag pinapili mo siya, do you want apple or strawberry? Sagutin niya yung last na sinabi mo. Or banana or apple? Apple or banana? Banana. Kung ano yung last na option na bigay mo sa kanya, yung sagot niya. So, parang yun yung worry ko sa kanya before na kung aabot niya sa point na ganito. But anyway, kahapon natangled yung buhok ni Lily sa train set niya. Tapos humingi daw ng tulong si Lily kay Aiden. Ito yung ang kwento ni Lily, ha. Humingi ng tulong si Lily kay Aiden. Tapos hindi na ni Aiden, ayaw matanggal. Tapos aalis si Aiden. Sabi ni Lily kay Aiden, what? Huwag mo magsabi, parang don't tell mommy, ganyan. Sabi naman ni Aiden sa kanya, I have to tell mommy. Ganun. So sabi akala daw ni Lily, hindi alam ni Aiden kung ano yung ibig sabihin for na tell. Kaya hinayaan niya. Tapos nagulat daw si Lily kasi sinabi niya talaga sa akin. And ito yung yung words or sentences na ginamit ni Aiden. Sobrang, kasi ang linaw, ang ganda nung pagkaka-create niya ng sentence na yun. I know it's just very simple para sa mga parents na may mga typical na kids kasi at this age, should naman na talaga. Pero sa amin na nasa spectrum, talagang sobrang maliit na bagay, sobrang proud na kami. So, we went downstairs, Mommy, gano'n siya. So, yes, sabi niya, Lady's hair got stuck in the train. We need to help her. So, 2 sentences yon. Tapos, ang linaw, naintindihan ko siya agad. Alam mo yun, basta, parang feeling ko ang babaw-babaw, pero sa amin talagang super amazing. Ang amazing na nun for us. We've got 5 minutes. I hope we'll make it. Come on, guys. So yeah, so proud of him. So happy sa progress mo to. And hopefully magtuloy-tuloy. Kaya sobrang talaga, laking tulong ng therapy sa kanya. We've got 1 minute. Malilate tayo. Pero konti lang naman. Ay, nako. Nagluto na rin pala ako kanina ng adobo, tapos nagsaing ako para pag-uwi namin
You're my better half, a part of me through and through. And I only wish for one thing: to grow old with you.